Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa aming mga minamahal na kapwa laiko. Malugod ko po kayong inaanyayahan sa October 25, 2025 dito po sa Central United Methodist Church, 8 o'clock ng umaga hanggang 4 o'clock po ng hapon. Philippines Annual Conference Lay Servant Ministry Conference dahil dito po natin ilo-launch ang Lay Servant Academy. So ito po ang isang dakilang pagkakataon upang tayong mga laiko ay ma-equip, matuto at mapatatag po yung ating paglilingkod bilang mga laiko. Sama-sama po tayo, i-mark po ninyo yung calendars ninyo. Let's all come together for a wonderful fellowship to learn more and to deepen our spirituality in response to our call to discipleship. October 25, 2025, dito po sa Central United Methodist Church. Salamat po!
Ano ang pakinabang, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Maililigtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, at ang isa sa inyo ay nagsasabi sa kanila, humayo kayong papayapa, magpainit kayo at magpakabusog, subalit hindi ninyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan, anong pakinabang niyon? Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. Tumayo po tayo para sa awit ng pagpupuri. Manatili po tayong tumayo para sa panimulang panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at ginising niyo kami para kami ay makapanambahan sa inyong banal na tahanan at puspusin niyo po kami ng inyong banal na espiritu. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tayo makakaupo na po. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Kumusta na po kayo? Praise God. Ayan. Tayo po ay nagpapasalamat ngayong umaga sapagkat ito po ay natatanging linggo din. No? Itong buwan ng Oktubre ay ipinagdiriwang natin ang Laity Month o buwan ng mga laiko. Kaya sa mga susunod pong linggo hanggang sa katapusan ay mga laiko po ang mangunguna sa ating mga pananambahan. Yan. Bago ko po banggitin ang ilang mga pahayag, alam ko po merong announcement si Ate Mara para din sa isang mahalagang ministry ng ating church. Inanyayahan po lahat ng couples. Magkakaroon po tayo ng fellowship after English service. Potluck po ito, pwede po kayo magdala ng food to share. So asahan po namin na lahat po ng mga mag-asawa dito, kahit na po hindi nyo kasama ang asawa nyo, welcome po kayong lahat na umattend po. Maraming salamat. Salamat po, Ate Mara. At karagdagan po doon, sa Sunday po, sa English service, yun pong mga officers ng Married Couple Fellowship ay itatalaga po natin during the English worship service. At ito po ay nag-aanyaya sa lahat ng mga mag-asawa. Kahit na po yung asawa nyo ay nasa abroad, welcome na welcome po kayo. Ito po yung ministry para sa ating mga mag-asawa. Ayan. At sa linggo po, uulitin ko, katulad ng sinabi ni Ate Mara, lahat po tayo ay welcome sa Married Couples Fellowship. At ito po yung general reception ng ating mga mag-asawang kaanib na iglesia. Nais ko din pong banggitin na meron po tayong mga mahalagang gawain at bago po yan, batiin muna po natin yung ating mga kapatid na magsa-celebrate ng kanilang wedding anniversary. October 14 ay si kapatid na Oscar and Elvira Castro. October 15 ay si kapatid na Arnold and Odessa Di Malanta. Ganon din po si Paulo Kimpo at Iana Ruth Dungo. Sa 16 po ay si kapatid na Abram at Evita Bondo. 17 po ay si kapatid na Eleuterio at Caroline Labaw. At sa 18 ay si kapatid na Edgar and Rosa Baclig. Si Jen and Ezra Mendilio at si kapatid na Wilfred and Estrelita Natividad. Ayan. Dalangin po namin, mga kapatid,
sa inyo na magsa-celebrate ng inyong anibersaryo ng kasal, ang patuloy na pagpapala at paggabay ng Panginoon sa maraming taon pa na idadagdag sa inyong buhay. Salamat. And then, nais ko rin pong batiin natin ang ating mga kapatid na nagsa-celebrate at magsa-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito, October 12. Ang atin pong kapatid na Christine Dominic Alfonso ang nag-celebrate ng kanyang birthday. At bukas po ay si kapatid na Maria Hasmin Bitug at Andrew Yabot. Sa 14 po, si kapatid na Caleb Jacob Bognot at si kapatid na Oscar Castro. Sa 15 po ay si Ate Eva Angeles at si Kuya Jean, Tito Jean Asuncion, at ganon din po si Kuya Tim Serapica. Sa 17, si kapatid na Vilma Pascual at sa 18 po si kapatid na Lucas Daniel Miguel. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat at pwede po ba natin silang patiin sa magitan ng awit? Maligayang bati sa iyong pagsilang, Diyos ng siyang magpala ng mahabang buhay. Nais ko lamang pong isama din natin sa ating panalangin si kapatid na Jose Vicente Osian. Opo. Tama po ba yung pagkakabanggit ko? Ayan. Si kapatid na Jose po ay galing pa sa Orion, Bataan. At nagre-request ng ating prayer dahil siya po ay papunta sa abroad. Pwede po bang tumayo si kapatid na Jose? Ayan. Isama po natin siya sa ating mga panalangin. Ayan. Okay? At ngayong umaga din po ay nagagalak tayo sapagkat kasama natin si kapatid na Bonnie at Merly Agapinay from Wesley UMC. Kaya Bonnie, Ate Merly, ayan. Welcome po dito sa Central at talagang full support sa mga kalalakihan. Ayan, praise God. At ganoon din po kasama natin ngayong umaga si kapatid na Walter Buod. Kapatid na Walter, saan po kayo? Ayan, baka po lumabas lang. Welcome po kayo dito sa ating church. Mga kapatid, paalala lamang po, mamaya po after ng English service ay magkakaroon po ng luncheon fellowship ang mga kalalakihan. Dito po gagawin sa Garcia Hall. Habang ginagawa ng mga kalalakihan ang kanilang luncheon fellowship ay siyempre hindi naman magpapatalo ang kababaihan. Meron din po kayong fellowship at ito po ay gagawin naman dito sa sanctuary pagkatapos po ng English service. At ang speaker po ay si Bishop Rudy Juan. Ayan, kaya po wag kayong aalis. Next Saturday po, gagawin po dito sa ating iglesia yung Nurture Conference. Ito po ay pang-distrito na gawain. Magsisimula po ito from 7 a.m. to 3 p.m. ng hapon sapagkat tatalakayin po dito yung mga mahalagang aspeto, no? Sa pananambahan, sa stewardship, at ganoon din po sa ilang pang mga aspeto ng ating nurture ministry sa church. October 19 po, next Sunday, ito naman po ay Children's Sunday. Kaya po yung atin pong mga bata naman, no, ang siyang mangunguna sa ating pananambahan. At magkakaroon din po sila ng Children's Fellowship, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. At katulad po ng nabanggit ko sa inyo kanina at ni Ate Mara, yung mga couples fellowship, yung installation and reception. And then yung Bible quiz po. No? Ito po ay elimination round. Kaya po kung sino man sa mga kabataan, bata, ang gusto sumali sa Bible quiz, gagawin po ito sa Perez Chapel, 1 p.m. po next Sunday. And on the last Sunday po, October 25,
Doon pa lang po pala sa Sabado, October 25, PAC Lay Servant Conference at dito rin po gagawin sa atin. Philippines Annual Conference po ito, no? Philippines Annual Conference level. At ito naman po ay from 8 a.m. to 4 p.m. And then sa araw din pong iyon, sa Student Council po doon sa itaas, yun pong PAC National Bible Quiz. At ito po ay gagawin naman from 9 a.m. to 11 a.m. And on Sunday, October 26, ito po ay Laity Sunday. At ganoon din po, Workers Appreciation Sunday. Kaya po mga kapatid, pagpalain natin at isama sa ating mga panalangin ang mga gawain ito. At sana po ay patuloy tayong patatagin at pagpalain ng Diyos sa pamagitan ng mga gawain ito. Tayo pong lahat ay tumayo at batiin natin ang ating mga kapatid ng mainit na pagbati ng pagmamahal. Mahal kita sa Panginoon, o mahal kita sa Panginoon, makita sa iyo, kalwalhatian na, o mahal kita sa Panginoon, mahal kita sa Panginoon, o mahal kita sa Panginoon. Makita sa iyo, kalwalhatian na, o mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Sa Panginoon. Makita sa iyo, kalwalhatian na, o mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon, o mahal kita sa Panginoon, makita sa iyo, kalwalhatian na, o mahal kita sa Panginoon, o mahal kita sa Panginoon, o mahal kita sa Panginoon. Makita sa iyo, kalwalhatian na, o mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon, o mahal kita sa Panginoon. Makita sa iyo, kalwalhatian na, o mahal kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon, o mahal kita sa Panginoon. Makita sa iyo, kalwalhatian na, o mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon, o mahal kita sa Panginoon. Makita sa iyo, kalwalhatian na, o mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon, o mahal kita sa Panginoon. Makita sa iyo, kalwalhatian na, o mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon, o mahal kita sa Panginoon. Kalwalhatian na. Mahal kita sa Panginoon, o mahal kita sa Panginoon. Makita sa iyo, kalwalhatian na, o mahal kita sa Panginoon. Tinatawagan po ang mga tagalikom para sa ating natatanging handog para sa Building Maintenance Fund.
Makakarinig po tayo ng isang awit mula kay kapatid na Maria Teresa T. The years had left scars. The scars had left pain. How could he recognize me? I wasn't the same. I knew I should pay, and I knew the price for justice and law demanded my life. But his tender heart heard my desperate cry, and he saw my past through merciful eyes. Beautiful, that's how mercy saw me. Though I was broken and so lost, mercy looked past all my faults. The justice of God saw what I had done, but mercy saw me through the sun. Not what I was, but what I could be. That's how mercy saw me. Whatever you've done, you can't go too far. That is eyes of mercy can't see where you are. He loves you too much to leave you alone. Your flesh of his flesh and bone of his bone, and his heart cries out for your heart today. See yourself through his eyes, then you will say, sin has stolen my dignity.
dignity and all my self-esteem. But I was made brand new again when mercy looked at me. Beautiful, that's how mercy saw me. Though I was broken and so lost, mercy looked past all my faults. The justice of God saw what I had done, but mercy saw me through the sun. Not what I was, but what I could be. That's how mercy saw me. Not what I was, but what I could be. That's how Jesus saw me. Saw me. Tayo po ay manalangin. Panginoon, narito po ang mga kaloob namin para sa inyong mga gawain. Naway magamit po ito ng naayon sa inyong kagustuhan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pagbasa ay mula sa Lumang Tipan sa aklat ni Jeremias, Kapitulo 29, versikulo 1 at tatalon sa 4 hanggang 7. Ang sulat ni Jeremias para sa mga dinalang bihag. Nagpadala ng sulat si Propeta Jeremias mula sa Jerusalem para sa nalalabing matatandang bihag, mga pari at ang mga propeta, at lahat ng mga dinalang bihag ni Nebuchadnezzar sa Babylonia. Ito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel sa lahat ng mga taga-Jerusalem na dinalang bihag sa Babylonia. Magtayo kayo ng mga bahay at diyan na kayo tumira. Magtanim kayo ng inyong kanin ninyo ang bunga niyon. Mag-asawa kayo upang magkaanak. Bayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak nang sila'y magkaanak din. Magpakarami kayo at huwag ninyong hayaang kayo'y umonte. Ngunit pagyamanin ninyo ang lungsod na pinagdalhan ko sa inyo. Idalangin ninyo sila kay Yahweh sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo, if you are able, bilang paggalang po sa salita ng Diyos na ating babasahin buhat sa Ebanghelyo sa aklat ni Lucas, Kabanatang 17, talatang 11 hanggang 19. Ganito po ang ating mababasa. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga 10 ketongin o tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus,
lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw na nagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pinagpala tayo ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Amen. Diyos, ika'y papurihan, ngalan mo'y
Amen. Amen. Umawit ng buong galak. Tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat din sapagkat kasama natin ngayong umaga ang delegasyon po ng National UMYAF. Yan. Kasi ngayon po ay ginagawa nila yung kanilang Constitutional Convention. Tama po ba? Pwede po ba kayong tumayo, mga kapatid? Yan. Palakapakan po natin sila. Yan. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ang iglesia ay buhay na buhay. Sapagkat meron tayong mga young people nakahandang magpasan ng burden at ministry ng church. Yan. Purihin po ang Diyos sa inyong mga buhay. At ganun din po, mga kapatid, kung napansin niyo po kanina, meron tayong soloista. Ang atin pong kapatid na nagbigay ng special song message kanina ay walang iba kundi asawa po ng ating tagapagsalita. Ayan. Si Ate, sabi, Maria Teresa T. Ayan. Pwede po bang tumayo si Ate Marites? Ayan. At ngayon po ang ating tagapagsalita ay kasalukuyang presidente ng kalalakihan ng distrito. Siya din po ay naging lay leader ng Las Piñas United Methodist Church at isa pong negosyante. Pero sa kanyang panguna bilang presidente ng kalalakihan ay makikita naman po natin yung epekto, no? Kahit dito sa ating local church, busy-busy po ang mga kalalakihan. At natuwa po tayo sapagkat nandito rin ang presidente ng Philippines Annual Conference, UMM, si Kuya Bonnie. Kuya Bonnie, pwede po bang tumayo po ulit kayo? Yan, talaga namang nakasuporta sila. At mamaya po, maririnig natin yung practice. Kasi po yung kakantahin nila ngayon sa Ilocano, sa English at sa Vesper, iisa. Napagkasuntuan po nilang sa Tagalog service, magpa-practice. Joke lang po yun. Kaya po, ako po excited ngayong umaga at kagalakan ko pong ipakilala sa inyo ang ating tagapagsalita. Walang iba po kundi ang tawag ko sa kanya ay Kuya. Kuya Antonio Tony T. Good morning, Pastor. Salamat po. Magandang umaga po. Welcome po dito sa tahanan ng ating Panginoon Diyos. Salamat po sa Panginoon Diyos dahil muli natin naranasan ang katapatan ng Diyos sa atin. Hindi niya po tayo pinagkulang, hindi tayo pinabayaan, bagamat may mga pinagdadaanan. Hindi po nawawala yon. Pero salamat, yun malaman po, nakasama mo ang Diyos ay sapat na para pumayapa ka. Yun malaman mo na ang Diyos ay tapat, sapat na para makapagpahinga ka. Makatulog ka na sa gabi. Ang topic po ng ating pagbubulay-bulayan ngayon is moving forward. Tayo po ay panandaliang manalangin. Salamat, Panginoon Diyos, at niloob mo po na magkatipon kami ngayong umaga. Kayo po ang aming tagapagsalita. Kayo po ang aming mapakinggan. Kayo po ang aming maitaas. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Patnubayan mo po ang aming gawain mula sa oras nito hanggang kami po ay makatapos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano ba ang pinakakahulugan ng moving forward? Yung kahit anong mangyari, patuloy kang lalaban para doon sa naisin mo sa buhay. Yun bang sa kabila ng mga pinagdaraanan mo, sa kabila ng mga problema,
gano'n man yun kalaki, yun bang kagustuhan mo pa rin ang magpatuloy? Sa Tagalog po, ang ibig sabihin ng moving forward ay umabante. Marami sa atin ang hindi makaabante sa buhay dahil sa kanilang mga pinagdaanan, sa kanilang karanasan sa buhay na hindi maganda at mga kabiguan. Tayo po bilang mga Kristiyano, nais ng Panginoon Diyos na ang ating mga mata ay laging nakatuon sa harap. We are looking forward, not backward. Puntahan po natin ang ating main text sa araw na ito. Ito yung istorya kung saan ang bayang Israel ay kailangan nang umalis, lumaya sa pagkakaalipin sa bayan ng Ehipto. Inalis sila ni Lord mula sa slavery. May pagdadalhan ang Diyos sa kanila. Mayroon silang magandang pupuntahan papunta sa lupang pangako. Yun nga lang, biglang nagbago uli ang isipan ng Pero at sa halip na palayain ng mga Israelites, gusto uli silang alipinin. Exodus chapter 14, verse 5 to 8. Nang makarating sa Paraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Wala na ngayong maglilingkod sa atin. Pinagbatigas ni Yahweh ang Paraon at hinabol nito ang mga Israelita na nooy buong pagtitiwalang naglalakbay. Now, anong nangyari? Habang paalis sila sa Egypt, tumambad sa Israelita yung Red Sea. Nasa harap nila ang dagat na pula at magkabila ay bundok at sa likuran ay mga kalaban na uubusin sila. Na-corner sila. Paano sila makakarating sa lupang pangako? Hindi na sila makapag-move on dahil may Red Sea. The reasons why people can't move forward kung ang mga Israelites mayroong Red Sea. Ikaw, kapatid, ano ba ang Red Sea mo? Anong dahilan bakit di tayo makaabante? Una po, meron tayong takot. Yung takot nagiging dahilan kung bakit ang tao ay hindi makapag-move on. Mayroon tayong failure o kabiguan. Yung failure napakahirap iwasan. Kapag ang isang tao bumagsak, mayroon tendency na huwag na siyang bumangon. Ang hirap magsimula, lalo na iyon pagbagsak mo, lagapak ka. Ubos na ubos ka. Parang iniisip mo, paano pa ako susubok ng bago o ano paman? Baka maulit-ulit. Hindi tayo idinesenyo ni Lord na bagsak na kalagayan, na broken-hearted, na bigo. Ayaw na uling magpatuloy at sumubok. Pero hindi yan ang plano at kagustuhan ng Diyos para sa atin. Ano man ang iyong naging karanasan, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, sinasabi sa iyo ng Panginoon, ngayong umaga, abante, move forward. Pag umabante ka, aalis ka sa sitwasyon mo. May mga tao ayaw umalis sa kanilang comfort zone. Komportable na sila sa kanilang kalagayan, yung kanilang mentality, okay na. Sanay na ako sa ganitong buhay. Okay lang. Kahit ganito lang ang buhay ko for life, sanay naman ako sa ganito. Kapag nasa comfort zone ka, tandaan mo kapatid, unang-una, wala ka nang matututunan dyan. Anong ibig sabihin noon? Master mo na ang kahirapan. Alam mo na kung paano mahirap. Nalaman mo na kung yung laging nabibigo, bumagsak. Kasi pag bumagsak ka sa anumang bagay na sinubukan mo, mananatili ka na doon. Wala ka ng kaalaman. Tinanggap mo na.
Pero kapag lumabas ka sa comfort zone mo, meron kang malalaman na bagong kaalaman. May bagong karanasan, meron bagong lugar. Kung gusto mong maranasan ang matinding galaw ng Diyos sa buhay mo, kailangan mong umalis dyan sa comfort zone mo. If God tells you to do something, then go. Do it. Merong idea na ibinigay ang Diyos sa buhay mo, na subukan mo na magtrabaho uli, na magnegosyo uli, gawin uli yun bagay na ito. Gawin mo this time, kasama mo ang Diyos. Isama mo ang Panginoon Diyos. Makikita mo ang gabay ng Diyos sa buhay mo. Ang Diyos ang nagsabi, meron siyang magandang plano sa iyo. Kailangan paniwalaan yung plano ng Diyos sa iyo. Sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Sumang-ayon ka doon sa plano ng Diyos sa buhay mo. Sumang-ayon ka doon sa pinagagawa ng Diyos sa buhay mo, na kahit maliit yung dadaanan, dahil gusto mong mangyari sa buhay mo yung kalooban niya, huwag mong susukuan. Move forward. Abante. Kahit minsan di mo alam kung paano magsisimula ang kaaway, pipigilan ka para di ka maniwala. Ganyan ang demonyo. Demonyo talaga yan eh. Ayaw kanyang maniwala ka na meron pang next season sa buhay mo. Ayaw ng kaaway yun. Gusto ng kaaway, mag-settle ka na lang dyan. Maging comfort zone mo na yan. Tandaan mo, palaging may pangako ang Panginoon Diyos sa iyo. Buhay ang pangako ng Diyos sa iyo. God is a God of promise. Sa Deuteronomy 31:8, sabi niya, si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Huwag mong sayangin ang promise ni Lord sa buhay mo. Huwag kang pupunta sa hukay na di mo makita yung katugunan ng pangako ng Diyos sa iyo. Hanggat di mo nakikita, huwag mapagod at tumigil na maniwala at huwag kang sumuko na umabante sa buhay. Kung sa tingin mo hindi pa yan ang dead end mo, abante ka lang. Saan ka nakakita na dead end na pinapaabante ka pa? Si God lang ang pwedeng magsabi sa iyo. Balikan natin yung sinabi ni God kay Moses. Kasi si Moses naglulupasay na. May iyak na. Kasi sabi ng God kay Moses, bakit ka umiiyak? Dahil may nakitang panganib si Moses. Tinignan niya na mapapahamak sila. Yun pag-iyak ni Moses, ang mensahe niya, mamamatay na kami. Katapusan na. Sabi ni Lord, sino may sabi mamamatay kayo? Sino may sabi magugutom ka sa taong ito? Sino may sabi na hindi mo mababayaran ang mga utang mo? Sino may sabi na hindi ka gagaling sa sakit mo? Sino may sabi na hanggang dyan ka na lang? Bakit ka umiiyak? Abante. Go forward. Natanggal ka sa trabaho? Nabigo ka? Yes. May mga period of time na umiiyak ka. Pero kung 3 taon ka nang hindi bumangon, kapatid, hindi na maganda yan. Hindi pwede puro iyak lang. Kailangan yung umabante. Move forward. Kasi ang pag-iyak ay hindi solusyon at hindi makatutulong para makaalis ka sa iyong comfort zone. Nakakapag-release ka. Hindi ibig sabihin umiyak ka. Ganito na lang.
Moving forward and change you from your painful past. Pinalaya ka na. Hindi kasi lahat ng nakaraan natin ay maganda. Marami tayong past na mahirap, masakit, na talagang nagbigay sa atin ng malaking sugat. Gusto tayong palayain ng Diyos sa umagang ito. Paglaya ang kalooban ng Diyos, hindi para tayo magpaalipin. Freedom is God's will for us. No matter how painful, kailangan mong lumaya. Mas mainam ang maging malaya kaysa maging alipin. Kapag kumilos ka na, kapag humakbang ka na, at iniwan mo na ang sakit ng kahapon, saan ka pupunta? Pupuntahan mo yon magandang destination na inihanda ng Diyos para sa iyo. Meron talaga. Abante lang. Huwag kang pipikit, kapatid, hanggat hindi mo nakikita yung bright future na yon. Moving forward to your future requires conquering every obstacles. Bakit? Kailangan ma-overcome mo. Ang matinding challenge sa atin, mga kapatid, ang ating sarili. Kasi si Lord, gusto niya makapunta ka na. Gusto niya makalaya ka na. Pero parang ayaw mo na. Gusto ni Lord paalisin ka dyan sa sitwasyon mo. Pero parang nakasanayan mo na. Sabi ni Lord, anak, wala akong pakialam sa mga kalaban mo. Red Sea lang yan. Wilderness lang yan. Jericho lang yan. Kaya kong patumbahin lahat yan sa harapan mo. Kaya kong pasukuin sa iyo lahat yan. Paano mo makikita yung inihanda ko sa iyo kung ayaw mong umabante? Noong bumagsak ka, ayaw mo nang sumubok. Yung naranasan mong kahirapan, huwag mo nang pahirapan. Ang sabi ni Lord, abante, sumubok ka uli. Marami kang makikitang himala ng Diyos kung aabanti ka lang. Ilalagay ni Lord iyan sa puso mo. Mayroon promise si Lord na itinanim sa puso mo at makikita mo paghakbang mo, bubukas ang dagat. Makikita mo ang kabutihan ng Diyos. Huwag kang umiyak. Humakbang ka. Gagawa ang Diyos ng mga dakilang bagay sa iyo. Kahit ganuman kalalim ang putik na pinagbaunan mo ngayon, tandaan mo, hindi laging bagsak ang buhay. Hindi laging kulang ang buhay. Kasama natin ang Diyos. Binubuhay ni Lord ang promised land sa puso mo. Siya ang bahala sa labas, pero ilaban mo ang nasa loob mo. Magsettle ka. Kahit gaano kabigat ang buhay, don't give up. Huwag umiyak. Ang sabi ni Lord, move forward. Go forward. Ngayong umaga, kapatid, gusto ko kausapin mo si Lord ng personal. Ng puso mo na sobrang nagrereklamo. Puno ng takot, hirap, puno ng pagdududa, frustration, disappointment. Sabi sa Mateo chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Huwag mong alisin si Lord sa magandang plano sa buhay mo. Sa umagang ito, God wants to minister to you. He wants to touch your heart to heal you from painful experience in the past. Nabigo ka, nasaktan ka, nahirapan ka, bumagsak ka, ngayong umaga. Sabihin mo, Lord, babangon uli ako. Yun mga nawala sa akin, ibabalik mo lahat yon
lahat ng kinuha sa akin ng kaaway. Pati pag-asa ko, lahat ibabalik mo sa akin. Pati yun paniniwala ko sa iyo dahil mayroon kang pangako sa akin, buhay ang pangako mo na I have a bright future. Hindi maganda ang sitwasyon ko ngayon, hindi ito ang ending. Hahakbang ako. Maniniwala ulit ako, tatapangan ko ulit ang loob ko, bagamat nakikita ko ang panganib paglabas ko sa aking comfort zone, pero Lord, pagkakatiwalaan kita, susubok ako ng bagong buhay o bagong bagay. Iaangat mo ako, Lord. Kapag umabante ka sa bawat hakbang mo, bumubukas at makikita mo ang himala ng Diyos sa buhay mo. Mararanasan mo ang matinding pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. Ngayong umaga, hayaan mo uli mabuhay ang pangako ng Diyos sa buhay mo. May plano ang Diyos, may pangako ang Diyos. At nais ng Diyos na ang lupang pangako, kapatid, ay hindi mo lang siya tinatanaw, na ang lupang pangako hindi mo lang mababalitaan, kundi ang lupang pangako sa iyo talaga ito. Ikaw lang ang hinihintay, kaya abante. Kung aabante ka sa umagang ito, kapatid, kaya kang bigyan ni Lord ng bagong simula. God wants you to believe again. Hayaan mo yung faith sa heart mo mag-arise, bumangon. Sa paghakbang mo, you begin to experience the reality of God. Always remember, the Almighty God is in you. He is with you. Isaiah 41:10, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Sa umagang ito, Lord, hindi mo tatapusin ito ng wala lang. Kung dumanas ka ng sunod-sunod na problema, sabay-sabay na pagsubok, kapatid, at this time, sunod-sunod naman na pagpapala, sabay-sabay na opportunity ang ibibigay sa iyo ng Panginoon Diyos. At this time, yung Red Sea, mahahati. Hindi dahil sa iyak ni Moses, dahil noon pa man, may covenant na ang Diyos sa kanila. That I will never ever leave you, and I will never ever forsake you. God loves you so much. Hindi kanya dadalhin sa umagang ito para matalo lang. Abante, kapatid. Believe again. Try to fight again. This time, kasama natin si Lord. Paniwalaan mo, yun akala mong huli na ang lahat, doon pa lang nagsisimula ang himala ng Diyos sa buhay natin. Sa Romans chapter 8, verse 28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His promise. Alam natin lahat, sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Maniwala ka na no things is hard for the Lord. Nothing could be different. All things is possible with the Lord. Mga kapatid, bawat bagong araw ay hindi lamang umaga, kundi bagong pagkakataon para sa bagong simula. Lord, ngayong umaga sa bawat salita na ibinigay mo sa amin, muli mong inalis ang aming mga paa sa aming kalagayan. Dahil mayroon kang intensyon na dalhin kami sa magandang kalagayan, sa magandang destination na inihanda mo para sa amin. Pinangako mo, nakaplano na sa iyo, nilagay mo na yan sa puso namin. Along the way,
May mga obstacles na naging dahilan kung bakit kami huminto. Kaya hindi na namin kayang humakbang. Lord, salamat. Nagbigay ka ng napakagandang istorya kung paano kami noon. Ang imposibleng sitwasyon ay naging posible. Dahil sa kabutihan at kapangyarihan mo, Panginoon Diyos. Naniniwala uli kami, mangangarap uli kami, tatayo uli kami, lalaban uli kami, nakasama ka, Panginoon. Ngayong umaga, hindi masasayang dahil Lord, mayroon kang dakilang bagay na gagawin sa buhay namin. Sa aking pagtatapos, tayo po ay yumuko. Magpasuri tayo sa Espiritu ng Diyos. Siyasatin natin ang ating mga ugali at pag-iisip. Alisin natin ang ating masasamang ugali na nagiging dahilan ng ating kalungkutan na nakakaepekto rin sa kapwa natin. Move forward. Tatagan natin ang relasyon natin sa Diyos. Dapat tuloy-tuloy para lalo pa natin maunawaan ang pag-ibig at pagpapala ng ating Good Shepherd. Humingi tayo ng karunungan, mga bagong pamamaraan para lalo tayong mapalapit sa Diyos at kakitaan tayo ng kapwa natin ng pagmamahal na nakikita natin sa ating mabuting pastol. Hindi tayo tagatanggap lang ng pagpapala, kundi makita naman tayo ng Panginoon Diyos na dinadaluyan tayo ng pagpapala patungo sa iba. Pasakop tayo, paturo tayo, patuwid tayo sa ating pagkukulang. Mga kapatid, sa ating pagbubulay-bulay, humingi tayo ng personal application nito. Saang larangan ba tayo dapat mag-move on, mag-move forward? Salamat po, Ama. Luwalhatiin ka, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, pinaparangalan ka po namin, aming Panginoon. In Jesus' mighty name, Amen. Ngayon naman po, makakarinig po tayo ulit ng natatanging awit mula po sa ating CUM-CUMM. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ating pong bibigyan ng parangal ang ating tagapagsalita ngayong umaga. Basahin ko po ang nakalagay sa citation. This certificate of appreciation is hereby given to Antonio M.T. in grateful recognition of your inspiring message and dedicated service as our United Methodist Men Sunday speaker in the Tagalog worship service of Central United Methodist Church. Your words of wisdom and encouragement have strengthened our faith and renewed our commitment to God's mission. We deeply appreciate your time, effort, and spiritual guidance in this momentous celebration. Presented this 12 of October 2025 at Central United Methodist Church. Signed, our Church Council Chairperson, Brother Alfredo B. Bautista II, our lay leader, Brother Dario A. Borge, our UMM President, Brother Joel L. Civilleja, our Associate Pastor in the Tagalog Service, Reverend Felipe G. Bautista Jr., and our Administrative Pastor, Reverend Carlos R. Onilia. Congratulations po.
Tinatawagan po ang lahat ng UMM. Sabay-sabay po tayong maghandog ng natatanging awit. Magandang umaga po bilang pastor in charge ng mga UMM. Lahat ng 40 edad pataas, mga kapatid, dali po kayo rito. Aminin ninyo na UMM na po kayo, mga kapatid. Halin po kayo, kasama po kayo dito, samahan nyo kami dito. Inimbitahan din po natin yung PAC UMM President. Pwede po bang tayong lahat ay tumayo at ipanalangin po natin yung mga kalalakihan ng ating iglesia? Aming Diyos, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat. Sapagkat katulad ng sinabi mo nung una pang panahon, titindig ang mga kalalakihan at patuloy na magkakaroon ng mga pangitain. At salamat po sapagkat sa aming mga kalagitnaan, sa aming kapanahunan, patuloy silang tumitindig at nakikita ang nais mong ipagawa sa kanila. Naway gawaran mo nawa sila ng iyong pagpapala. Patuloy mo nawa silang gabayan at alalayan. At naway sa pamamagitan nila at kasama pa ng ibang mga laiko ng iglesia, tunay po na ang aming
mga gawain ay magbigay ng kapurihan sa iyong pangalan. Gamitin mo nawa sila, Panginoon, pagpalain mo nawa sila. Buhat po sa Pangulo ng aming annual conference na kasama namin ngayon, sa Pangulo ng aming distrito, sa mga officers po, hanggang sa mga kaanib ng iglesia in the local churches, Panginoon, kaanib ng kalalakihan in the local churches. Pagpalain mo po sila. Ito ang aming dalangin ng may pagpapasalamat sa kanilang buhay, sa kanilang mga ministries sa iyong pangalan. Aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin yung ating mga kalalakihan. Okay, bilang. Okay, bilang ka. Okay. Ready, 1, 2, 3. Isa pa po. Maaari na po natin dalhin sa altar ang ating mga ikapo, pasasalamat at pangako at iba pa. At sa mga nananambahan online, maaari po ninyong makita ang bank details sa inyong screen na naka-flash. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tanggapin niyo po ang aming mga ikapo at kaloob. Tunay nga po na sa inyo nagmumula ang lahat ng mga biyaya at malugod po namin itong sinusuklian. At salamat po sa araw-araw na kalakasan para po at kami ay makapaghanap buhay upang maibalik namin ang mga biyaya na aming natatanggap. Nawa po ay magamit ito ng naaayon sa inyong kagustuhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Panginoon Diyos, tumalas
Tayo po'y manalangin. Patuloy po kaming lumalapit sa inyo, nagpapasalamat sa mga biyayang aming tinanggap, sa karanasan ng aming pananambahan, sa mensaheng aming narinig, na hindi namin kailangang manatili kung nasaan kami ngayon. Ito man ay tinatawag naming comfort zone, o ito man ay lugar kung saan kami nadapa, kung saan kami nagdurusa. Kundi tinawag mo kami to move forward. Umabante, magpatuloy, humakbang. Sapagkat nais mong aming kamtan ang iyong plano sa aming mga buhay. Dakilang plano para sa aming kapayapaan, sa aming kasaganaan, sa buhay na kaaya-aya. Salamat po sa iyong anak na itinindig sa amin, sa aming kalagitnaan ngayong umaga, si Kuya Tony T. Patuloy mo nawa siyang bigyan ng kalakasan, karunungan, at ganon din po ng kalusugan upang sa kanyang panguna, Panginoon, kasama ang iyong pagpapala at gabay, mapangunahan po niya ang aming distrito, ang kalalakihan ng distrito, sa lalo pang mas malalim at mas malawak na paglilingkod. Paglilingkod na nakapagbibigay kapurihan sa iyong pangalan. At sa mga kalalakihan po ng iglesia, nagpapasalamat din po kami, Panginoon. Sapagkat sa kanilang mga balikat, patuloy nilang pinapasan ang tungkulin na inihatang mo sa kanila. Ang bahagi ng kanilang paglilingkod, hindi lamang sa loob ng iglesyang ito, kundi sa pangkabuuan. At lalong higit sa iyong plano para sa amin bilang mga mananampalataya. Lord, dumadalangin din po kami sa inyo, Panginoon, sa mga kapatid namin na naging biktima at napinsala ng iba't ibang mga pangyayari ng paglindol sa iba't ibang lugar sa aming bansa nitong mga nakakaraang araw. Patuloy kaming dumadalangin, Panginoon, na naway ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Ingatan mo po ang aming bansa. Naniniwala po kayo na mayroong mensahe ang mga pangyayaring ito. Mayroon kayong nais gisingin. Mayroon kayong nais na buhayin. Sana po'y wala kaming ibang maalala kundi ang magbalik loob sa inyo. Katulad din ng sinasabi sa matandang tipan, kung kami po'y magsisisi sa aming mga kasalanan, hanapin ka at magbalik loob sa inyo. Inyo pong papaghilumin ang aming bansa. Patatawarin mo kami sa aming mga kasalanan at ibabalik mo sa amin ang iyong pagpapala at ang kasaganaan. Lord, gamitin mo nawa ang mga pagkakataong ito, Panginoon, upang kami makapagbulay-bulay. Hindi lamang ang mga nasa loob ng iglesia, kundi magsimula po sa aming Pangulo, Pangalawang Pangulo, sa mga nakaupo sa Kongreso, sa Senado, sa mga sangay ng pamahalaan, sa mga governors, mayors, councilors, sa lahat po ng nanunungkulan hanggang sa barangay. Sa mga bawat pagyanig, Panginoon, sana po'y magising na kami sa katotohanan. Malayo na pala kami sa iyong kalooban.
patawarin mo po kami. At dumadalangin po kami, hindi lamang ng mga pagbabago sa mga bagay na nakikita namin, kundi pagbabago higit sa lahat sa aming mga puso, sa nilalaman ng aming puso, sa nilalaman ng aming mga isipan. Lord, dinadalangin din po namin ang aming mga kapatid na ang iba po'y may iba't ibang karamdaman. Dinadalangin po namin sina Ate Susan Patio, ganon din po sina Kuya Nick Suarez, sila Kuya John Abad, ang iba pa naming mga kapatid na maaring hindi man namin kayang isa-isahin ang kanilang pangalan. Pero nangangailangan sila ng iyong pagtulong. Sa mga kapatid po namin na nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mga masa buhay. Ang mga naulila po ni Reverend Falia, ganon din po ang naulila ni Reverend Norberto Ramos. At dinadalangin din po namin aming Panginoon ang mga naulila ni Reverend Juan Benitez na namatay po noong October 7 sa Nueva Ecija, Solano. Lord, patuloy mo nawang yakapin ang aming mga kapatid na ito at madaman nila na kahit sa gitna ng kalungkutan, mayroon silang kapayapaan sapagkat ikaw ang naroon sa kanilang tabi. Tapat sa iyong pangako na hindi mo sila iniwan, hindi mo sila pinababayaan. Lord, sa mga kapatid po namin na ang iba'y lumapit sa iyong harapan upang dumalangin, dumulog, magpasalamat. Iba't iba po yung kanilang mga panalangin. Ang iba'y kayang bigkasin ng kanilang mga labi, ngunit ang iba'y nananatiling mabigat, ngunit nababasa mo sa kanilang mga puso. Sa mga kapatid po naming nasa kanilang upuan, sa mga kapatid po naming nakatayo, sa mga kapatid po naming kasama sa nananambahan, sa aming live streaming ministry. Lord, naway ang iyong kalooban ang siyang mangyari sa bawat kahilingang ito. At naway sa paglakad ng bawat araw, makita namin ang iyong katwiran. Makita po namin ang iyong kalooban. At lalong madama namin ang iyong pag-ibig na nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagbibigay sa amin ng pag-asa. Hahayo po kami, Panginoon, na dala-dala ang panibagong kalakasan sapagkat ikaw na tapat buhat ng una pa ay hindi nagbabago mula noon, ngayon, at sa habang panahon. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Sa lakas niyang handog, may butong ng buhay na kanyang karoon. Sa tago ng banal, tayo ay sumunod, sisigaw ang galak, ang mga nalulos, puspusan. Pagpalain nawa tayo at ingatan ng Panginoon. Ilingap nawa niya ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Paliwanagin nawa niya ang kanyang mukha sa atin at bigyan tayo ng kapayapaan. Mula ngayon at magpakailanman. Amen.
Magandang umaga po.